Shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kababayan. At maulan na araw. So, matagal-tagal na tayo hindi nakapag-broadcast dito sa TikTok. Busy, sobrang busy. So, maulan na araw, maulan na umaga. So, narito na naman tayo ngayon. Test broadcast. At nagbabasa, usually ang ginagawa natin before ay nagbabasa tayo ng daily gospel reading, sa Catholic daily gospel reading, kung ano yung binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. So, okay, so the gospel of today is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 19. Tinatawag din natin ito, mga kapatid, na Preaching in the Wilderness series, sapagkat bagamat napakalawak nitong platform ng TikTok at malawak po ang kanyang narating, yet alam naman natin na napakaraming mga content na pwede pagpipilian ng mga tao. That is why I am calling this as Preaching in the Wilderness series. So, okay, tinaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. The weapons of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. At nawa lahat tayo, kasama ng ating mga mahal sa buhay, ay ligtas sa biyaya, gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos. The Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 19 verses 16 to 21. Glory to you, Lord. Now someone approached him and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal life?" He answered him, "Why do you ask me about the good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." He asked him, "Which ones?" And Jesus replied, "You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself." The young man said to him, "All of this I have observed. What do I still lack?" Jesus said to him, "If you wish to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay? So, ito isa sa pinakasikat na ebanghelyo or kwento sa Biblia, kung saan isang mayaman ay lumapit sa Panginoong Jesucristo at nagtanong kung paano niya makamtan ang buhay na walang hanggan. Of course, ang sagot ng Panginoon ay na kontra or sa maraming paniniwala or naniniwala na faith alone. Kasi ang sagot ng Panginoon, hindi niya, you must believe in me. Especially itong kausap ng Panginoong Jesucristo ay Hudyo. Hindi niya sinabi niya, kilalanin mo ako bilang Mesiyas, kilalanin mo ako bilang Kristo, kilalanin mo ako bilang anak ng Diyos. Hindi niya sinabi ngayon, you shall have faith in me. And that's it. Diba? Hindi sinabi ng Panginoon eh. Ang sinabi niya, "Why do you ask me about the good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." Ibig sabihin, ibinabalik siya ng Panginoon doon sa commandments na alam niya yung sa Exodus chapter 20.
Ibig sabihin, gampanan mo itong commandments. Hindi sinabi, hindi, ah, hindi sinabi ng Panginoon sa kanya, you shall have faith in me. Kundi tinuro siya sa commandments. Okay? Hindi niya sinabi, just have faith in me. And that's it. That is enough. Okay? So, the young man said to him, I have observed, okay, na naganap ko na yun. Kasi alam naman natin mga kapatid na sa mga Hudyo, bata pa lang itong anak nila, yung mga pious na mga Hudyo or yung mga religious na mga Hudyo, ay inuutusan sila na sa loob at labas ng kanilang tahanan ay dapat ituro nila ito sa kanilang mga anak. At makikita natin yan doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 4. Di ba? Kaya nga sikat yung Shema Israel. Elohenu Adonai. Yung Ekad, sabi niya. Nakalagay doon na ituro ninyo ito sa loob at labas ng inyong mga tahanan. So, ganun sila katindi, mga kapatid. At the very young age, ang mga Hudyo, tinuturuan na nila yung kanilang mga anak. At supposed to be, tayo ng mga tagasunod ng Panginoon Kristo, tayo ng mga Kristiyano, supposed to be, ganun din yung tinuturo natin sa ating mga anak. Yan yung primary parenting na dapat ang mga magulang ay tinuturuan nila yung kanilang mga anak bilang mga tagasunod ni Kristo din, mga kapatid. Kasi yun nga, di ba? Memorize ito ng mga ibang sekta, yung sinasabi sa Proverbs 22 verse 6. Nakalagay doon, di ba? Train up the child the way they should go. When they will grow old, they will not depart from it. So, bata pa lang sila, alam na nila. So, supposed to be tayo din na mga Kristiyano. Ang problema natin ngayon, bata pa lang yung bata. Magaling yung bata. Sa game, sa cellphone. Di ba? Mas magaling yung mga bata ngayon sa game, sa cellphone. Pero when it comes to mga basic prayer, hindi na tinuturuan ng mga magulang. So kung yung mga bata, hindi natuturuan ng values, ng patungkol sa Diyos, time will come, ang mga magulang din mamong problema. Di ba? Ang mga magulang din. So, talagang marapat lang na at the very young age na ang bata maturuan na patungkol sa salita ng Diyos. Kasi balang araw, ikaw na magulang, ikaw yung makikinabang. Di ba? Ano ba ang tinuturo ng banal na kasulatan sa mga kabataan? Di ba? Kung ang mga kabataan ay pinakilala mo sa Diyos, tinuturuan mo ng salita ng Diyos, ang makikinabang din balang araw magulang. Bakit? Ang banal na kasulatan nagtuturo na dapat igalang ng mga bata, ng mga anak, ang kanilang mga magulang. Sino makikinabang niyan? The parents. Okay? Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Di ba? Tinuturo yan maging sa Ten Commandments. Isa sa bahagi sa Ten Commandments, igalang mo ang iyong mga magulang, igalang mo ang iyong ama at ina. At lalawig ang iyong buhay. Ito yung utos na may kalakip na pangako. So kung hindi mo sila tinuturuan, pagdating ng araw, do not expect na yung mga anak mo ay igagalang ka. May tendency na, lalo na kung ikaw na magulang, nakikitaan nila na hindi yung maayos yung relationship mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa asawa mo. Then how can you expect na igalang ka ng iyong mga anak? You see? So yun yung pakinabang na maturuan yung mga anak patungkol sa salita ng Diyos. Ang makikinabang ang mga magulang din.
At nakalagay dito sa Biblia, sa uh, Sirach, Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiasticos or Sirach. Sa Catholic Bible, of course, wala yan sa Protestant Bible. Kaya kalimitan ng mga Protestante, bagamat sa US, ang US ay sila yung exporter ng mga sect at denominasyon ng Protestantism dito sa atin, sa Pilipinas. Sila rin yung may problema patungkol sa kanilang mga magulang. Sila yung makikita mo sa mga movie, sa mga video, sa mga vlog, makikita mo matanda na, nag-iisang nakatira na lang sa kanilang tahanan. Or ipinatapadala doon sa home for the aged. Which is not supposed to be. Basahin nyo challenge ko kayo, bisahin yung Sirach chapter 3. Ecclesiasticos. Wala yan sa Biblia ng mga Protestante. Kasi tinanggal nila yung 7 aklat niyan, yung Deuterocanon, written in Greek. Hindi daw kasi tinanggap ng mga Hudyo yung Deuterocanon. Wala yan doon sa canon na pinapangawakan nila. Kaya tinanggal nila yan. Pero, mga kapatid, sa original na Bible ng King James, merong Deuterocanon. But later on, sa kanilang pag-print ng panibagong Bible nila, tinanggal nila yan. So, doon sa mga Sirach chapter 3, mga kapatid, kung ang kahalagahan, yun yung sinasabi ko, ang kalagahan na bakit dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng patungkol sa salita ng Diyos. Kasi sabi ko na bilang magulang, pagdating ng araw, ikaw ang makikinabang. Kasi kung guided yung mga bata ng salita ng Diyos, yung Word of God na nakintal sa kanilang isip at nasa kanilang mga puso, yun yung mag-guide sila, yun yung magtuturo sa kanila, yun yung magre-remind sa kanila, ay, sabi pala ni Lord na dapat pala igalang yung mga magulang. And this commandment has a promise. Diba? So, ikaw mismo na magulang makikinabang. You will be benefited from it. Ephesians chapter 6, diba? Basahin natin. Sa Tagalog, kung English ka, if you are an American or a foreigner, read your Bible in Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Okay? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. You see? So, we'll benefit ng ganyan. Di ba? Magulang din. So that is why, yung importansya ng pagtuturo sa mga bata patungkol sa salita ng Diyos. Of course, ang problema, mga kapatid, mas madaling matutunan ng mga bata yung kung ano yung ipinapakita ng magulang. Not necessarily kung ano yung sinasabi mo. Mas madaling makaptured ng mga bata yon. Kaysa kung ano yung sinasabi mo. Ibig sabihin, sa part ng magulang, na kailangan na magiging maayos ka sa paningin ng mga bata. Or else, pagdating ng araw, ikaw rin problema. Kasi, sa pamagitan ng iyong halimbawa, tinuturuan mo rin sila not only by word. Di ba? Mas madali nila matututunan yun. Kung magulang ka, tapos hindi tama yung pagiging magulang mo, of course, ano matututunan ng mga anak mo? Kaya sabihin mo sa anak mo, anak, huwag kami ng garilyo, masama yan. Ikaw mismo na magulang naninigarilyo,
Sa tingin mo, ano ang mas madaling matutunan ng anak mo? Yung sinasabi mo or yung ginagawa mo? You see? Yun mga kapatid. Tapos, meron dito sa Sirach mga kapatid. Kung tinuturuan kung bakit natin dapat turuan or ipakilala ang Diyos sa buhay ng mga bata, dalhin sila sa Panginoon kasi para sa kapakinabangan natin bilang mga magulang. Tayo rin makikinabang yan. Kasi kung ang mga bata guided by the Word of God, sino ang makikinabang? Magulang. Katulad dito, halimbawa, mga kapatid. Sa Sirach, dito sa Sirach, wala to, sabi ko nga sa inyo, wala to sa Protestant Bible, mga kapatid. God bless you, Lucia Tamayo. Original ka pala. Okay. Ecclesiastico, mga kapatid. And nitong huling dati na pag-usapan ito or naging issue ito, mga kapatid, na may mga artista nagsalita, okay, patungkol doon sa ang mga magulang ba ay katungkulan ng mga anak na pagtanda nila ay kalingain nila? Yun yung usapan, yun yung sinasabi. Pero kung may Word of God, alam nila, no question. Hindi na wala nang question. Hindi tayo magiging katulad sa Amerika na ibang bansa. Makikita natin, nalungkot ako sa mga vlog, may mga vlog na may mga vlogger na tawag dito, pupunta sa isang bahay tapos volunteer na linisin yung yard nila. Then makikita mo yung matanda, nag-iisa na lang doon sa bahay, 80 years old, nag-iisa na lang sa bahay. You see? That is not supposed to be. Kung alam nila ang nakalagay sa Biblia. You see, mga kapatid? Ito nakalagay sa Ecclesiastico chapter 3, mga kapatid. Sabi niya, Ecclesiastico in English, Sirach. So, if you are a foreigner, find it in your Bible, in Sirach chapter 3. Or if your Bible is a Protestant Bible, not Catholic edition, just Google it, Sirach chapter 3. Okay? Pero if you are a Catholic, you're supposed to have a Catholic Bible. Of course, a Catholic Bible. Do not, if you want to have a Protestant Bible, just make sure that you are keeping it just for the sake of reference. Okay? I have a lot of non-Catholic, not Catholic edition Bible. I have. Maybe, I have a lot here. Marami akong Bible na hindi Katoliko. Pero, purpose nun is just for reference, not a primary source. Okay. Sabi dito sa Ecclesiastico chapter 3, Sirach chapter 3 in English. Sabi dito, mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapariwara. You see? Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, authority over their children. Okay? That is why, even sa mga deliverance, ang mga magulang, if you are in a state of grace, namumuhay sa ayon sa turo ng simbahan, ayon sa kabanalan, sa grasya ng Diyos, you can pray for deliverance for your children. Kung yung mga anak mo na may mga sa tingin mo na hindi tama yung gawin niya, pwede ang magulang mag-deliverance. Kung may authority sila, pwede sila makatawag nito yung direct command sa evil. Hindi na supplicatory o mga direct sila. Yung basta ganun mga kapatid, kasi they have authority. Sabi dito,
Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. You see? Paliligayahin ka ng iyong mga anak din. If you are doing good to your parents also. Kung masama yung ginagawa mo sa mga magulang mo, how can you expect balang araw na yung anak mo gagawin niya rin, gagawa ng kabutihan sa iyo? Nakita niya how you respect, how you disrespect your parents. Okay? Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. Yan yung sinasabi sa Galatians 6:7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili sapagkat kung ano ang kanyang itinanim, gayon din ang kanyang aanihin. Okay? Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak at ang panalangin niya agad ringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Yan yung sa Ten Commandments. Ang may takot sa Panginoong Diyos ay gumagalang sa kanyang ama. You see? At pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Okay? Igala mo ang iyong ama sa salita at sa gawa upang sumaiyo ang kanyang pagpapala. Pinapatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak. You see, grabe pala yung dulot ng blessing ng magulang sa kanyang mga anak. Pinatatag ng pagpapala ng isang amang pamumuhay ng mga anak. Ngunit, ito ay nilalansag ng sumpa ng isang ina. Huwag mong ipagmalaki ang kahiyan ng iyong ama. Ayan, mga kapatid. Sapagkat ang kanyang kahiyan ay hindi mo ikararangal. Okay? Ikararangal ng sino man ang gumagalang sa kanyang ama at kahiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Okay, ito verse 12, mga kapatid. This is what I am saying. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Okay? Hindi sinabi na ipadala mo sa home for the aged. Hindi sinabi pabayaan mo siya sa lansangan. Hindi sinabi let him live alone. Diba? Ayun nga nakikita ko sa inyo, kinakwento ko sa mga vlog. Sa US, dami na mga matatanda na nag-iisa na lang sa buhay, sa bahay nila. Grabe. Pero ito, sinasabi dito, anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. You see? Verse 13, pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon. So you see, kapag ano yung ginagawa mo sa magulang ngayon, time will come. Alalahanin ng Panginoon niya, time will come. Kung ano yung tinatanim mo ngayon na kabutihan sa magulang mo, alalahanin ng Panginoon yan. Time will come. The Lord will repay you. Your children will take care of you also. Pero kung salbahe ka sa magulang mo, ano i-expect mo? You are planting a bad seed. Ano magiging bunga? Mabuti? Of course, bad yung tinanim mo. Ano aanihin mo? Okay. Ito pa.
Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Verse 14, ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon at ang mga kasalanan mo ay matutunaw na parang yelo pagdating ng araw. Ang sino mang magpabaya, ang sino mang magpabaya sa kanyang ama ay para ng lumampastangan sa Diyos. Ang gumagawa na ang gagagalit ng inay, susumpain ng Panginoon. Kasi, mga kapatid. Okay? O, doon tayo napunta, bagamat yung mayaman nagtanong, paano siya makapasok sa langit? Yun nga, hindi sinabi ng Panginoon, hindi na-recommend sa kanya ng Panginoon na by faith alone, you shall just believe in me. You shall just accept me as Lord and Savior. That's it. No less. No more, no less. Hindi ganun sinabi ng Panginoon eh. Ano ba nakalagay sa kautusan? The Lord referred to him to the commandments. Ang ibig sabihin, you need to obey. You need to do the will of God. Yan yung sinasabi sa Matthew 7:21. Hindi na-recommenda ng Panginoon yung faith alone. Hindi niya pinilit yung mayaman na you just believe in me. Accept as the Messiah, accept me as the Christ. Hindi eh. Accept me as Lord and Savior. Pagkos, pinoint siya ng Panginoon to do the commandments. Okay? Nagawa niya na raw, of course. Nagawa niya na raw. Sabi ng Panginoon, if you want to be perfect, sell everything that you have and follow me. Kasi during that time, alam naman natin mga kapatid, na the Lord is looking for a disciple. Hindi niya tinanggap ang challenge. Di ba? Hindi niya iniwan, nalungkot siya. Okay? Hindi katulad din na San Pedro, nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila yung pangingisda, iniwan nila yung pinagkakakitaan nila just to obey, just to follow the Lord. Yung mayaman, na-miss niya yung opportunity na yun, mga kapatid. Na-miss niya yung opportunity na maging alagad ng Panginoon, mga kapatid. So kung iniwan ng mayaman yung mga ari-arian niya sumunod sa Panginoon, baka binanggit yung pangalan ng mayaman na yun until now. Di ba? Hindi eh. Hindi niya tinanggap yung challenge. Okay. So yan mga kapatid, na tayo ay hinahamon din ng Panginoon na sundin natin ang kautusan ng Diyos. Di ba? Sasabihin natin, brother, di ba summarize na yan into two, loving God and loving your neighbor? Yes. Pero when we say we love God, ibig sabihin, we need to obey His command. Kasi yung commandments, yung 10 commandments, talagang naka-divide yun into two. Yung unang part para sa Diyos at ang ikalawang part para sa kapwa. So hindi nawala. Andyan pa rin yung commandments, mga kapatid. Nananatili. At ang pag-ibig, mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi siya it is an act, it is an action word. Kaya nga ang greatest sa yung three cardinal virtues, di ba? Greatest yung 1 Corinthians chapter 13 verse 13, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
the greatest among all is love, not faith. Mga kapatid, at sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 18, sabi niya, umibig kayo, hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa pamamagitan ng gawa. So maybe that is by now, mga kapatid, at alalahanin natin yung sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan yung reminder sa atin ng mga Panginoon. And that is by now, mga kapatid, shalom, may God bless, lalo na yung mga nag-tap ng screen, at yung mga nag-likes, at yung, bagamat hindi man nag-tap ng screen yet, andyan sila. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas nawa tayo ng Panginoon sa mga anumang mga kalamidad, yung mga malalakas na lindol katulad ng nangyayari ngayon from around the world. Halos paikot na yung lindol na nangyayari sa atin. After sa Mindanao, 7 point something, 7.5 or 7.8. Then sa Venezuela, then sa Japan, then sa Colombia just recently, then the other day sa Indonesia, and then tayo dito sa Luzon, nagkaroon ng 5 magnitude 5 lang. So, naway, iligtas tayo ng Panginoon sa mga bagay na beyond our control. Iligtas niya tayo sa mga insect bite, mga binumos na mga venom, or mga beyond our control na mga bagay, o sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure. Iligtas nawa tayo ng Panginoon. At huwag niya tayo paintulad sa mabigat na mapagsubok, at iadya niya tayo sa lahat ng masama. Shalom, that is by now. May God bless us and keep us safe and sound, mga kapatid.